Ang lihim na hardin ng mga kababalaghan. Sa tahimik na bayan ng Whimseville, na nakatago sa likod ng isang pader ng ivy, mayroong isang hardin na tanging mga bata lamang ang makakakita. Ito ay hindi pangkaraniwang hardin, ito ay isang lugar ng kababalaghan, kung saan ang mga puno ay bumubulong ng mga kwento at ang mga bulaklak ay umaawit ng mga lullaby. Isang araw, isang batang lalaki na nagngangalang Leo ang natuklasan ng pasukan sa mahiwagang lugar na ito. Habang siya ay tumuntong sa arko na natatakpan ng ivy, lumaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Ang hardin ay buhay na buhay sa mahika, ang mga paru-paro na may mga pakpak na sutla ay lumilipad-lipad, at ang mga prutas ng bawat kulay ay nakabitin sa mga sanga, kumikinang na parang mga hiyas. Sinalubong si Leo ng isang nagsasalitang loro na nagngangalang Polly, na nakasuot ng maliit na sombrero at mahusay magpatawa. Maligayang pagdating sa lihim na hardin ng mga kababalaghan, sigaw ni Polly. Ako ang tagapagbantay ng lugar na ito, at matagal na kitang hinihintay. Inakay ni Polly si Leo sa gitna ng hardin, kung saan may nakatayong malaking puno. Ito ang puno ng mga kwento, at ang mga dahon nito ay kumikinang sa mahika ng mga hindi pa nasasalaysay na mga tale. Ang bawat batang pumupunta dito ay nakakarinig ng isang kwento, paliwanag ni Polly. Ngunit hindi basta-bastang kwento, ang kwento na hindi pa kailanman narinig. Naupo si Leo sa paanan ng puno ng mga kwento, at habang nagsimulang magsalita si Polly, ang mga dahon ay dahan-daang kumikinang. Ang kwento ay tungkol sa isang matapang na kabalyero na lumalaban sa mga dragon at isang prinsesa na nakakapag-usap sa mga hayop. Ito ay isang tale ng katapangan, pagkakaibigan, at kapangyarihan ng mga pangarap. Habang ikinukwento ang pakikipagsapalaran, tila nagiging buhay ang hardin sa kasaysayan. Ang mga bulaklak ay umiindayog na parang sumasayaw sa ritmo ng mga salita, at ang mga bituin sa itaas ay kumikislap sa tuwa. Si Leo ay nabighani, ang kanyang puso ay tumitibok sa bawat pagliko at pag-ikot ng naratibo. Nang matapos ang kwento, naramdaman ni Leo ang init sa kanyang dibdib. Siya ay naging bahagi ng isang mahiwagang bagay, isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Maaari kang bumalik anumang oras, sabi ni Polly, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang hardin ay laging may mas maraming kwento na ibabahagi. Nangako si Leo na babalik, at habang siya ay lumalabas ng hardin, alam niya na tutuparin niya ang pangakong iyon. Sapagkat sa lihim na hardin ng mga kababalaghan, natagpuan niya ang isang kayamanan na higit pa sa ginto, natagpuan niya ang kagalakan ng imahinasyon.